Ay, umaga na naman. Pero ganito pa rin ang buhay ko. Hanggang kailan kaya ako magiging single na ganito? Sana naman dumating na yung lalaking pinapangarap ko at makabuo ng masayang pamilya. Sa isang tahimik na baryo, naroon ang dalagang si Norilyn na abala sa paglalaba malapit sa poso. Napatigil naman siya nang sumulpot ang kanyang barkadang si Shaira na tila may dalang balitang hindi mapapalampas. Ang plaza ay kasalukuyang binabalot ng ingay at kulay dahil sa taunang piging. At para kay Shaira, isang malaking kahangalan lang ang manatili sa kanilang mga bakuran. Habang baka sa mukha ni Norilyn ang pag-aalinlangan dahil alam niyang sa bawat hakbang niya palabas ng pintuan, katumbas yun ng matalim na tingin ni Tatay Manuel at ng sermo ni Nanay Sora na tila walang katapusan. Subalit si Shaira, biyasa na sa pagpapaikot ng salita, hindi tumitigil sa pangungutya sa dalaga at pagiging sunod-sunuran ng kaibigan. Ano ka ba, Norilyn? 25 ka na pero kung ikulong ka ng mga magulang mo, akala mo grade 1 ka pa rin na kailangang ihatid sundo sa eskwelahan. Alam mo namang stricto si na Tatay, Shaira. Ayoko na madagdagan pang galit nila sa akin, lalo na't wala pa akong napatutunayan sa buhay. Yun na nga wala ka mapapatunayan kung habang buhay ka magtatago sa ilalim ng palda ng nanay mo. Minsan lang ang piging na to. Subukan mo naman magrebelde kahit isang gabi lang, no? Natatakot ako. Baka kung anong mangyari kapag nalaman nilang wala ako sa kwarto ko mamayang gabi. Huwag kang ampraning. Pagpatak pa lang ng alas 10, tulog na ang mga yun. Isipin mo naman ang sarili mo, Norilyn. Hindi ka na bata para ikulong sa hawla. Ang mga salitang yon ni Shaira, tila isang laso na dahan-dahang gumapang sa isipan ni Norilyn. Pagdating ng gabi, habang ang buong bahay ay balot na ng katahimikan, naririnig na ang hilik ng kanyang ama. Nagsimulang kumilo si Norilyn. Nagsuot siya ng isang hapit na bestida na matagal niya nang itinatago sa ilalim ng kanyang kabinet. Isa itong damit na kailanman hindi niya maisusuot sa harap ng kanyang mga magulang. Gamit ang isang maliit na flashlight, dahan-dahan niyang binuksan ang bintana sa likod ng kanyang kwarto. Sa bawat paglangit-ngit ng kahoy, tumitibok ng mabilis ang kanyang puso. Ngunit ang pananabik na makawala, mas matimbang kaysa sa kanyang takot. Mabilis siyang sumampa at tumalon sa bakuran at tumakbo na patungo sa liwanag ng plaza kung saan naghihintay ang kasiyahan. Pagdating sa gitna ng piging, agad siyang sinalubong ni Shaira na may hawak ng baso ng alak. Dahil ito ang unang pagkakataon ni Norilyn na makakatikim ng alak, bawat lagok ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang lalamunan. Subalit ang bawat udyok ni Shaira, tila utos na hindi niya matanggihan. Sa gitna ng kanyang pagkahilo, isang pamilyar na mukha ang sumulpot sa gitna ng karamihan. Si Elmer, ang lalaking matagal niya nang pinapantasya ng hindi nito alam. Ang binatang hindi niya malapitan dahil sa takot sa kanyang Tatay Manuel. Sa ilalim ng madilim na ilaw at sa gitna ng impluwensya ng alak, ang hiya ni Norilyn ay unti-unting natunaw. Ayun na pala ang lalaking pangarap mo, Norilyn. Huwag kang tumuha nga lang dyan, ha? Uminom ka para tumapang ka. Shaira, parang sobra na itong iniinom natin. Umiikot na yung paningin ko At parang hindi ko na kaya. Mukhang napasobra yata ang inom ng kaibigan mo, Shaira. Norilyn, ayos ka lang ba? Ang init mo na, Elmer, ikaw ba talaga yan? Alam mo ba, matagal na kitang gustong makausap. Pero bawal kasi kina Tatay Iwan ko muna kay Rito, ha. Mag-enjoy muna ako sa dance floor. Elmer, ikaw nang bahala sa kaibigan ko, ha. Tuluyan ang nilamon ng ingay ng musika si Shaira, habang naiwan si Norilyn sa piling ni Elmer. Ang mundo ni Norilyn, tila isang malabong panaginip na lang.
Ang bawat haplos ni Elmer sa kanyang balikat, tila kuryenteng gumagapang sa kanyang buong katawan. Dahil sa kalasingan, hindi na niya namalaya na inilalayo na siya ni Elmer sa mata ng maraming tao. Naglakad sila patungo sa madilim na bahagi ng baryo malayo sa mga ilaw ng plaza. Hanggang sa marating nila ang isang abandonadong bahay kubo na tago sa ilalim ng mga punong mangga. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, ang lahat ng itinatagong damdamin ni Norilyn biglang sumabog. Sa loob ng giba-gibang kubo, inihiga ni Elmer si Norilyn sa isang lumang papag. Ang amoy ng tuyong damo at alikabok humalo na sa matapang na amoy ng alak sa kanilang mga hininga. Sa sandaling yun, wala sa isip ni Norilyn ang galit ng kanyang ama o ang kahihiyang idudulot nito. Ang tanging alam niya, naroon ang lalaking matagal niya nang minamahal at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang malaya siya. Elmer, mahal na mahal kita. Kahit ngayon lang, gusto kong maging akin ka nang walang anumang hadlang. Sigurado ka ba rito, Norilyn? Baka pagsisihin mo ito bukas kapag nawala na ang tama ng alak sa'yo. Huwag mo nang isipin ang bukas. Ngayon lang ako naging ganito kasaya, Elmer. Sige na, halikan mo ako. Hindi ko kasalanan kung anong mangyayari sa atin dito, ha? Ikaw ang may gusto nito. Ang mga sumunod na sandali, binalot ng init at pagnanasa. Nawala ang lahat ng katinuan ni Norilyn hanggang sa tuluyan na siyang lamunin ng kadiliman ng gabi. Ang abandonadong kubo naging isang saksi sa isang gabi ng pagkakasala na binalot ng tamis na panandalian, ngunit may dalang pait na pangmatagalan. Kinaumagahan, ang malamig na simoy ng hangin ang gumising kay Norilyn. Pagdilat ng kanyang mga mata, ang bubong na pawid ng lumang kubo ang bumungad sa kanya. Isang matinding kirot sa ulo ang naramdaman niya. Subalit mas matindi ang kaba nang mapansin niyang wala siyang suot na kahit anong saplot. Mabilis niyang hinanap ang kanyang bestida sa madilim na sulok. Wala na si Elmer. Wala na rin ang init na nararamdaman niya kagabi. Tanging lamig na lang ng simento at ang nakabibinging katahimikan ng paligid ang natira. Elmer, nasan ka? Elmer, wag mo naman akong iwan dito ng ganito. Walang sumagot kundi ang huni ng mga ibon sa labas. Nanginginig ang mga kamay ni Norilyn habang isinusuot ang kanyang damit. At sa bawat segundo, tumitindi ang kanyang takot. Naalala niya ang kanyang mga magulang. Naalala niya ang kanyang tatay Manuel na tiyak kanina pa siya hinahanap dahil nga wala siya sa kanilang bahay. Ang saya ng pagrerebelde na itinanim ni Shaira sa kanyang isip, napalitan ng isang madilim na pangitain ng bukas. Alam ni Norilyn sa kanyang sarili, hindi lang simpleng pagkakamali ang nangyari kagabi. Ito ay isang disgrasyang habang buhay niyang papasanin. Isang lihim na sa huli, puputok at gigimbal sa buong baryo. Sa kanyang paglalakad pauwi, taglay niya ang bigat ng isang kasalanang magiging mitsa ng isang mas malaking katatakutan. Pagod at nanginginig ang mga tuhod ni Norilyn habang binabagtas ang daan pabalik sa kanilang tahanan. Ang bawat hakbang niya, tila may kasamang kaba na lalong tumitindi habang papalapit sa kanilang bakuran. Hindi pa man siya nakakapasok sa pinto, bumulaga na sa kanya ang galit na mukha ni Tatay Manuel na nakaupo sa beranda. Habang si Nanay Sora, pabalik-balik ang lakad na tila kanina pa naghihintay ng matatalakan. Ang katahimikan ng umaga
Agad na napunit ng malakas na sigaw ng kanyang ama na narinig hanggang sa kabilang bahay. Nalaman na nila ang lahat mula sa pagtakas niya sa bakuran hanggang sa balitang nakita siya ng mga kapitbahay na pasuray-suray na sumama kay Elmer patungo sa madilim na bahagi ng bukirin. "Saan ka nang galing na babae ka? Akala mo ba hindi ko malalaman na nagpakahayop ka sa labas habang kami ay mahimbing na natutulog?" Norilyn, anong pumasok sa utak mo at nakipag-inuman ka kasama ang walang kwentang si Shaira? At ang balita pa, sumama ka kay Elmer sa kung saan. Napakalandi mong bata ka! Nay, tay, patawad po. Hindi ko naman sinasadya. Nalasing lang po talaga ako at hindi ko na alam ang nangyari. Huwag mo kumadaan-daan sa ganyan. Ang balita sa akin, nakita kayong dalawa ni Elmer na pumasok sa abandonadong kubo. Sabihin mo ang totoo, may nangyari ba sa inyo? Opo, tay. May nangyari sa amin. Pero, mahal ko po si Elmer. Diyos ko, napakalandi mo! Isang malakas na sampalang dumapo sa pisngi ni Norilyn na nagpatumba sa kanya sa sahig. Ang sakit ng palad ng kanyang ama ay hindi mapapantayan ng sakit ng mga salitang ibinabato sa kanya. Hindi makapaniwala si Nanay Sora na ang anak nilang akala ay matino, magdadala ng ganitong uri ng kahihiyan sa pamilya. Subalit sa gitna ng iyak at sakit, biglang naramdaman ni Norilyn ang isang uri ng tapang na bunga ng matagal ng pagkakaapi sa ilalim ng higpit ng kanyang mga magulang. Tumayo siya, pinunasan ng dugo sa kanyang labi, at sa unang pagkakataon, sumagot siya ng pabalang. Iginigiit ang kanyang karapatan bilang isang babaeng nasa tamang edad na. Ano bang gusto niyo? 25 anyos na ako pero tinatrato niyo pa akong parang bata na walang sariling isip. Sumusobra na kayo sa paghihigpit sa akin. At may gana ka pang sumagot ngayon? Pagkatapos mo sirain ang dangal mo sa isang lalaking walang silbi? Gusto ko lang namang mabuhay ng malaya. Gusto ko ring maranasan ng magmahal nang hindi kayo nakabantay sa bawat galaw ko. Mahal ko si Elmer at gusto ko siyang makasama. Pagsisisihan mo yan, Norilyn. Yang kalayaang sinasabi mo maglulubog sa isa putik. Sige, kung yan ang gusto mo, dali mo rito si Elmer na yan sa lalo madaling panahon. Kailangan niyang harapin ang kasalanang ginawa niya sa iyo. Kung hindi, malilintigan siya sa akin. Matapos ang mainit na komprontasyon sa loob ng bahay, pansamantalang humupa ang tensyon, subalit ang bigat sa dibdib ni Norilyn hindi nawala. Nagtago siya sa kanyang silid. Ilang linggo siyang nagkulong doon dahil sa kanyang sama ng loob. Lumalabas lang siya upang kumain at maligo. Tapos ay magkukulong na ulit sa kanyang kwarto at hindi pinapansin ang kanyang mga magulang. Sa ilang linggo pang nagdaan, iniisip niya kung papaano kakausapin si Elmer. Sa kanyang desperasyon, sinubukan niyang hanapin si Shaira upang humingi ng tulong o kahit man lang payo kung paano haharapin ang sitwasyon. Ngunit laking gulat niya nang makaharap ang kaibigan sa tabing ilog dahil imbis na makidalamhati, tila naging ibang tao si Shaira. Ang dating mapang-akit ng ngiti nito, napalitan ng mapanuyang ngiti, na tila ba isang malaking biro lang para dito ang lahat ng nangyari kay Norilyn nang gabing yon sa plaza. Shaira, tulungan mo naman ako. Sabi mo nung gabi ng piging, magsaya lang tayo pero ngayon, buntis na yata ako. At galit na galit ang mga magulang ko. Aba Norilyn, wag mo ko isama sa problema mo ha. Ako ba ang bumuka ka dun sa kubo? Niyaya lang kitang uminom. Hindi ko sinabi sa'yo na isuko mo ang sarili mo kay Elmer. Pero ikaw ang nagtulak sa akin na magrebelde. Ikaw ang nagpainom sa akin ng marami tapos iniwan mo ko basta-basta kay Elmer. Desisyon mo yon, matanda ka na. Huwag kang maghanap ng masisisi dahil kahit gaano ka pa kalasing, alam mo kung anong ginagawa mo. Wala kang ang kwentang kaibigan.
Pagkatapos ng lahat, ikaw pa may ganang baliktarin ako. Umalis si Shaira na tumatawa. Iniwan si Norilyn na lalong nalulunod sa kawalan ng pag-asa. Lumipas pa ang ilang araw na puno ng pagduduwal at panghihina ng katawan hanggang sa matsyempohan ni Norilyn si Elmer na naglalakad malapit sa palengke. Sa kabila ng takot, nilapitan niya ito at buong tapang na ibinunyag ang katotohanan. Ngunit ang Elmer na nakita niya nung gabi ng piging na malambing at mapagmahal, tila naglaho na. Ang kaharap niya ngayon, isang lalaking puno ng puot at ayaw madungisan ang kanyang pangalan ng anumang responsibilidad na magtatali sa kanya sa isang pamilya. Elmer, kailangan natin mag-usap. Gusto kong malaman mo na buntis ako. Kailangan mong harapin sina tatay at panagutan itong dinadala ko. Buntis? At paano mo naman nasiguro na ako ang ama niyan? Sa dami ng nainom mo nung gabing yun, baka kung sino-sino nang gumalaw sa'yo bago ka pa napadpad sa akin. Ano? Alam mong ikaw lang ang nakauna sa akin, Elmer. Huwag ka magmalinis dahil ikaw ang nagdala sa akin sa kubong yon. Makinig ka, Norilyn. Ayoko ng responsibilidad at lalong ayaw ko sa'yo. Hindi ko pa nahanagutan ng batang yan dahil hindi ako sigurado kung akin ba talaga yan. Lumayo ka nga sa akin! Ganito ka ba talaga kasama? Inakala kong mahal mo ko. Inakala ko na itong simula ng kalayaan ko. Pero mas masahol ka pa pala sa kulungan ko sa bahay. Nanlumo si Norilyn sa kanyang narinig. At bawat salita ni Elmer, parang saksak sa kanyang puso na unti-unting pumapatay sa kanyang pagkatao. Umuwi siyang basang-basa ng luha at halos hindi na makalakad sa bigat ng nararamdaman. Pagpasok niya sa kanilang pintuan, bumungad sa kanya ang kanyang mga magulang na nakaupo pa rin sa parehong pwesto. Naghihintay ng magandang balita na alam nilang hindi darating. Walang nagawa si Norilyn kundi humagulgol sa paanan ni Nanay Sora. Habang si Tatay Manuel napahawak na lamang sa kanyang noo, tila nagpipigil na sumabog sa galit na kung pwede lang mas pipiliin na dumanak ang dugo dahil sa sinapit ng kanyang anak. O ano? Nasaan ang Elmer mo? Nasaan ang kalayaang ipinaglalaban mo? Ngayon mo sabihing tama ang pagre-rebelde mo. Tama kami, Norilyn. Palagi kaming tama. Ang lalaking pinaglaban mo, isang duwag na walang bayag na harapin ang ginawa niya. Patawanan niyo po ako. Mali po ako. Mali po ang lahat ng akala ko kay Elmer at kay Shaira. Hindi na sapat ang patawad ngayon. Sinira mo ang pangalan natin at sinira ng Elmer na yun ang buhay mo. Kung ayaw niyang panagutan ng bata, pues dugo ang ipapalit niya sa kahihiyang ito. Ang katahimikan ng hapong yun, binasag ng mabilis na mga yabag ni Tatay Manuel patungo sa kalsada. Hindi na siya nakinig sa mga pagsamo ni Nanay Sora o sa iyak ni Norilyn. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Elmer at ang dungis na idinulot nito sa kanilang pamilya. Bit-bit ang isang mahaba at matalas na itak na karaniwang ginagamit sa bukid. Nilusob niya ang bakura ni na Elmer. Walang babala, walang maraming salita. Ang komprontasyon, mabilis na humantong sa karahasan ng subukan pang magmatigas ni Elmer sa harap ng matanda. Sa isang iglap, bumagsak ang talim ng itak sa katawan ni Elmer sa mismong harapan ng kanyang kapatid na si Elvira. Ang dugong dumanak sa semento, naging mitsa ng isang mas malaking trahedya. Akala mo ba matatakasan mong ginawa mo sa anak ko? Ito ang kabayaran sa pagiging hayop mo. Parang awa mo na, Mang Manuel. Huwag po. Mang Manuel, tama na po. Wala siyang bayag na panagutan ang ginawa niya. Kaya buhay niya ang kukunin ko! Hayop ka, Mang Manuel! Hindi ka makakatakas sa ginawa mo! Mananagot ka sa batas! Mabilis na tumakas si Tatay Manuel sa masukal na bahagi ng kagubatan.
Iniwan ng dugo ang katawan ni Elmer at ang humahagulgol na si Elvira. Dinala si Elmer sa ospital, ngunit dahil sa lalim ng mga taga, hindi na ito umabot pa ng buhay. Parang apoy na kumalat ang balita sa buong baryo na si Tatay Manuel, isa ng mamamatay tao at pugante. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis sa bahay ni Norilyn. Ang bahay na dati puno ng katahimikan, naging sentro ng investigasyon. Habang kinakausap ng mga otoridad sina Nanay Sora at Norilyn, hindi malaman ng dalaga kung sino ang dapat iyakan. Kung ang ama na naging kriminal dahil sa kanya o ang lalaking ama ng kanyang dinadala na wala ng buhay. Nasaan ang tatay mo, Norilyn? Mas mabuting sumuko siya bago pa lumala ang sitwasyon. Hindi ko po alam. Lumabas lang po siya kanina na may dalang itak. Hindi ko po akalain magagawa niya yon. Nadala lang po ng galit ang asawa ko, sir. Sinira ng lalaking yun ang buhay ng anak ko. Hindi niyo ba kami maintindihan? Hindi ka tuwira ng galit para kumitil ng buhay. Kapag nalaman namin tinatago niyo siya, may pananagutan din kay sa batas. Wala po talaga kaming alam, kaya hindi namin masasabi kung saan siya nagpunta. Lumipas ang mga buwan na puno ng takot at pait. Ang tiyan ni Norilyn ay unti-unti nang lumalaki. Isang buhay na paalala ng gabing sumira sa lahat. Sinubukan niya ring hanapin si Shaira, ngunit tila nilamon na ng lupa ang kaibigan na walang nakakaalam kung nasaan ito o kung kailan babalik. Sa kabila nito, hindi sila nilulubayan ni Elvira. Halos araw-araw, dumadaan to sa harap ng kanilang bahay. May dalang matatalim na tingin at mga banta na tila sumusumpa sa bawat hakbang ni Norilyn. Para kay Elvira, walang halagang pagkakasala ni Elmer dahil ang tanging mahalaga ang katotohanang pinatay ang kanyang kuya at ang suspect malayang nagtatago. Isang gabi, habang mahinang nag-uusap ang mag-ina sa kusina, ibinulong ni Nanay Sora ang isang lihim na matagal nang itinatago. Ang takot sa mga mata ng kanyang ina, sapat na upang malaman ni Norilyn na nagtatago si Tatay Manuel sa isang karatig nayon, sa bahay ng isang malayong kamag-anak. Nalito si Norilyn. Sa isang banda, alam niyang dapat managot ang ama. Subalit sa kabilang banda naman, alam niyang ginawa lang yun ng ama dahil sa sobrang pagmamahal at pagkapahiya sa kanya. Ang kanyang puso'y nahahati sa pagitan ng hustisya at katapatan sa pamilya. Norilyn, huwag ka maingay ha. Baka may makarinig sa atin. Ang tatay mo nasa kabilang baryo lang, sa bahay ng tiya mo. Nay, delikado yan. Kapag nalaman ng mga pulis o ni Elvira, lahat tayo madadamay. Alam ko, pero hindi ko kayang makitang mabulok ang tatay mo sa kulungan. Isipin mo, ginawa niya yun para ipagtanggol ang dangal mo. Pero namatay si Elmer, Nay. Kahit gaano siya kasamang lalaki, hindi tamang kinitil ni tatay ang buhay niya. Huwag mo husgahan ang ama mo. Kung hindi dahil sa katigasan ng ulo mo, wala tayo sa ganitong sitwasyon. Manahimik ka na lang. Pinili ni Norilyn ang manahimik. Subalit ang katahimikang yun, tila isang mabigat na pasanin. Hindi siya mapakali dahil nararamdaman niyang palaging may nakamasid sa kanila. At hindi nga siya nagkakamali. Isang hapon, habang naglalakad malapit sa batis upang kumuha ng tubig, hinarang siya ni Elvira. Ang mukha nito ay puno ng galit. Namumula ang mga mata sa puyat at paghihinagpis. Alam ni Elvirang may itinatago si Norilyn. At hindi ito titigil hanggat hindi niya nakukuha ang ulo ni Tatay Manuel o ang kabayaran sa dugo ng kanyang kapatid. Alam mo kung nasa ng ama mong mamamatay tao, Norilyn. Huwag kang magkunwaring biktima rito. Wala akong alam, Elvira. Gaya mo, biktima rin ako sa nangyari.
Sinamantala ako ng kuya mo. Nakalimutan mo na ba yun? Wala akong pakialam sa nangyari sa inyo. Ang iniisip ko, wala na ang kuya ko habang ang tatay mo nagpapakasarap sa pagtatago. Maawa ka naman. Buntis ako. Hayaan mo na kaming manahimik ng pamilya ko. Tapos na ang lahat. Hinding-hindi matatapos to, Norilyn. Tandaan mo itong sasabihin ko. Ang karma, hindi natutulog. Kung itatago mong pumatay sa kapatid ko, ang isisilang mo ang magbabayad ng lahat ng utang nyo. Ang banta ni Elvira, tila isang malamig na hangin na tumago sa buto ni Norilyn. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ng batis habang pinapanood ang paglayo ni Elvira. Sa bawat sipa ng bata sa kanyang sinapupunan, nakakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na takot. Ang puot sa puso ni Elvira, tila isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang luha. Gabi-gabi niyang napapanaginipan ang dugoang katawan ng kanyang kuya Elmer. At ang kawalan ng katarungan, lalong nagpapangitngit sa kanyang kalooban. Dahil hindi mahanap ng mga pulis ang nagtatagong si Tatay Manuel, at dahil nakikita niyang malaya pa ring nakakahinga sina Norilyn at Nanay Sora, nagpasya siyang tahakin ng landas na matagal niya nang iniiwasan. Tinahak niyang masukal at maputik na daan patungo sa dulo ng Kakawyan. Doon naninirahan ang kanyang tiya Corazon, isang babaeng kinatatakutan ng buong baryo dahil sa kakayahan nitong magmando ng mga elemento at magtanim ng sakit sa pamamagitan ng isang bulong. Alam ko kung bakit ka narito, Elvira. Ramdam ko ang amoy ng dugo at galit na dala mo mula sa labas. Tiya, hindi ko na kaya. Pinatay nila ang kuya ko at ang pumatay sa kanya nagtatagulang sa dilim. Gusto kong magbayad sila sa paraang hindi nila makakalimutan. Ang katarungan ay may katumbas na presyo, anak. Anong handa mong ibigay para sa isang sumpang walang bawian? Kahit ano, tiya. Gusto ko na ang batang dinadala ni Norilyn ang maging bitsa ng kanilang paghihirap. Gusto ko na ang bunga ng kasalanan ni kuya ang mismong uubos sa kanila. Kung ganon, ihanda mo ang iyong sarili. Ang batang yon, hindi isisilang bilang tao. Magiging sisidlan siya ng lahat ng itim na enerhiyang ibubuhos natin sa gabing ito. Gawin mo ito, tiya. Alang-alang sa kapatid ko. Sa kabilang dako ng nayon, biglang nagising si Norilyn mula sa isang mahimbing na pagkakatulog. Naramdaman niyang isang matinding kurot sa kanyang puson, na tila may malamig na kamay na humahawak sa kanyang sinapupunan. Sa paglipas pa ng mga araw, ang masamang pakiramdam ni Norilyn hindi na maipaliwanag. Hindi ito ang karaniwang pagbigat ng katawan ng isang buntis. Isang umaga, habang naglilinis ng katawan, halos mabitawan niya ang tabo nang makita ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang balat na dati makinis, nagkaroon ng mga itim na pantal na tila balat ng isang baka. Maitim, magaspang at kumakalat ito mula sa kanyang mga hita paakyat sa kanyang tiyan. Takot na takot siyang lumabas ng kwarto upang ipakita ito sa kanyang ina. Ngunit si Nanay Sora, sa kabila ng kaba, pilit na nagpakatatag upang hindi lalong panghinaan ng loob ang anak. Nay, tingnan mo itong balat ko. Bakit ganito? Parang hindi ito normal. Ang kati-kati at ang itim na mga pantal. Huminahon ka, Norilyn. Baka dala lang yan ang mga kinakain mo. O baka nabibigatan lang ang dugo mo dahil malapit ka ng mga anak. Huwag ka mag-isip ng masama. Sana nga, Nay. Pero naalala ko yung mga mata ni Elvira nung huli kami magkita. Parang may balak siyang masama sa amin.
Dumating ang gabi ng panganganak ni Norilyn sa gitna ng isang biglaang pagkulog at pagkidlat. Ang buong bahay binalot ng tensyon habang naririnig ang bawat hiyaw ng dalaga. Si Nanay Sora ang nagsilbing hilot, ngunit nang tuluyan ng lumabas ang sanggol, halos mabitawan niya ito. Ang buong katawan ng sanggol balot ng itim na balahibo at ang balat nito ay kasing itim ng uling. Nang makita ni Norilyn ang itsura ng kanyang anak, gumuho ang kanyang mundo. Ang inaasahan niyang anghel na magsisilbing panibagong simula, naging isang halimaw na nakakatakot titigan. Naiyak siya hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa labis na pait at panlulumo. Hindi rin makapaniwala si Nanay Sora na ang bunga ng pagkakasala ng kanyang anak magiging ganito kalagim. Sa gitna ng kanilang pagtangis, tila bumalik sa pandinig ni Norilyn ang boses ni Elvira. Panginoon ko, anong klaseng nilalang ito? Norilyn, isinumpa tayo. Ito ang kabayaran sa pagkamatay ni Elmer at sa pagtatago ng tatay mo. Nay, anak ko pa rin siya. Pero bakit ganito? Bakit siya mukhang hayop? Dahil hindi yan bata. Yan ay karma na isinugo sa atin ng mga taong kinagalitan natin. Isang tiyanak ang iniluwal mo, Norilyn. Si Elvira, siyang may gawa nito. Naalala ko ang banta niya. Sabi niya ang isisilang ko magbabayad ng lahat ng utang natin. Sa kabila ng takot, nanatiling matatag si Norilyn bilang isang ina. Niyakap niya ang itim na nilalang. Alam niya sa kanyang puso na ito na ang simula ng kanyang tunay na pagdurusa. Alam ni Norilyn na hindi lang siyang nasa panganib, kundi ang buong pamilya nila. Ang sumpang idinalangin ni Elvira, nagsisimula na ring gumapang sa labas ng kanilang bahay. At ang katarungang hiningi ng kapatid ni Elmer, magiging isang madugong pista na walang sino man ang makakaligtas. Ang pagluwal ni Norilyn sa kakatuwang sanggol, hindi naging sikreto sa kanilang maliit na baryo. Sa halip na habag, puot at pandidiri ang sumalubong sa kanila. Kasabay ng paglaki ng bata ay ang pagdating ng mga sunod-sunod na kamalasan sa kanilang lugar. Namamatay ang mga alagang hayop, natutuyo ang mga palay sa bukid, at iba pang mga sakuna. Dahil dito, ang pamilya ni Nanay Sora ay naging pulutan ng panlalait ng mga kapitbahay. Sa gitna rin ng kaguluhan, muling nagpakita si Shaira, hindi para humingi ng tawad, kundi para isisi kay Norilyn ang pagbagsak ng negosyo ng kanyang pamilya na tila nadamay sa kamalasang dala ng kakaibang sanggol na naging anak ni na Elmer at Norilyn. Tignan mo ang ginawa mo, Norilyn. Hindi lang buhay mong sinira mo. Pati kami mga inosenteng tao na dadamay sa kamalasan na dala ng anak mong kamukha ng demonyo. Manahimik ka, Shaira. Walang kinalaman ng anak ko sa kamalasan nyo. Ikaw ang nagdala sa akin sa inumang yon. Ikaw ang nagudyok sa akin tapos ngayon ako pang sisisihin mo. Umalis ka na rito, Shaira. Wala kang puso. Ipinasok mo ako sa butas na ito tapos ikaw pang may ganang magmalinis. Isinusumpa ko, hindi ka magkakaroon ng katahimikan hanggat buhay ang batang yan sa piling mo. Hindi na nakayanan ni Norilyn ang bagsik ng pananalita ng mga tao at ang banta ng karahasan mula sa mga kapitbahay na nais silang paalisin. Isang hating gabi, bitbit ang kaunting gamit at ang kanyang anak na balot sa kumot upang hindi makita ang maitim nitong balat. Nagpasya si Norilyn na lisanin na ang kanilang baryo. Sa tulong ni Nanay Sora, tinuntun nila ang liblib na dampa sa kabilang nayon kung saan halos isang taon nang nagtatago
ang kanyang tatay Manuel. Ang pagtatagpong yun, puno ng luha at pagsisisi. Nang makita ni Manuel ang anyo ng kanyang apo, ang maitim na balat na tila uling at ang mga matang puno ng lungkot, tila pinitpit ang kanyang puso. Napagtanto niya na ang dugong dumana kay Elmer bumalik sa kanya sa anyo ng paghihirap ng kanyang sariling anak. Patawarin mo ako, Norilyn. Patawarin niyo ako. Hindi ko akalaing ang paghiganti ko magbubunga ng ganitong kalupitan sa inosenteng bata. Tay, nahihirapan na po kami. Kahit saan kami magpunta, kami ang sinisisi sa lahat ng kamalasan. Mahal ko ang anak ko, pero masakit sa aking makitang isinusumpa siya ng mundo. Manuel, nagkamali tayo. Masyado tayo naging mahigpit. Masyado tayo nabulag ng galit. Kung hindi natin siya ikinulong, baka hindi siya nagrebelde ng ganon. Totoo yan, Sora. Akala ko pinoprotektahan ko ang dangal natin. Pero winasa ko lang pala ang kinabukasan ng anak ko. Norilyn anak, mahal ka namin. Patawarin mo kami. Nay, tay, ngayon ko lang naramdaman na pamilya tayo. Sa kabila ng lahat, salamat po dahil tinanggap niyo kami. Sa gitna ng lahat, naganap ang isang tapatang naghilom sa sugat ng kanilang mga puso. Ang galit ni Tatay Manuel ay napalitan ng pagnanais na itama ang lahat. Alam niyang hanggat malaya siya, hindi titigil ang sumpa at hindi mapapayapa ang kaluluwa ni Elmer. Gayon din ang galit ni Elvira. Isang pangako ang binitiwan ni Manuel sa kanyang anak at sa kanyang apo. At yun ay tatapusin niya ang pagtatago upang mabigyan ng katahimikan ang kanilang buhay. Kinabukasan, sa ilalim ng liwanag ng umaga, kusang loob na nagtungo si Tatay Manuel sa himpilan ng pulisya upang sumuko. Ang balitang ito, mabilis na nakarating kay Elvira. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam ang kapatid ni Elmer ng katarungan. Hindi na nagpakita pa si Elvira sa pamilya ni Norilyn. Matapos makuha ang hustisyang hinahangad para sa kanyang kuya, tila naglaho na rin ang itim na mahikang bumabalot sa paligid nila. Bagaman malungkot si Norilyn dahil nasa loob ng kulungan ng kanyang ama, naging panatag na ang kanyang loob dahil alam niyang ito ang tamang paraan upang mabura ang mantsa ng nakaraan. Nagpatuloy ang buhay nila ni Nanay Sora sa isang bagong lugar kung saan walang nakakaalam ng kanilang kwento. At doon, isang mahimalang pagbabago ang dahan-dahang nangyari na nagbigay sa kanila ng bagong pag-asa. Nay, tingnan niyo po ang braso ng bata. Ang itim na balat niya parang dahan-dahang nagbabago. Nagiging kulay puti na tulad ng sa normal na sanggol. Diyos ko, totoo nga. Ang sumpa, nababayaran na natin ang sumpa dahil sa pagsasakripisyo ng tatay mo at sa paghingi natin ng tawad. Ibig sabihin po ba, Nay, magiging payapa na si Elmer at magiging normal na ang buhay ng anak ko? Oo, anak. Ang tapat na pagsisisi ang pinakamabisang kontra sa anumang kulam. Nilinis na ng panahon ang lahat ng dungis natin. Sabik na ako makita ni tatay ang apo niya sa susunod na pagbisita natin sa kulungan. Matutuwa siya na nagbubunga ang sakripisyo niya. Lumipas ang mga taon at tuluyan ang nawala ang mga itim na pantal sa balat ng anak ni Norilyn. Ang bata ay lumaking malusog, masiyahin at walang bakas ng malagim na nakaraan. Regular nilang binibisita si Tatay Manuel sa kulungan na bagaman tumatanda na
ay may ngiti sa mga labi dahil alam niyang ligtas at masaya ang kanyang mag-ina. Nabaon na sa limot ang sumpa at ang natira, isang inang naging matatag sa gitna ng unos. Ang kwentong ito, nagsisilbing paalala na ang bawat pagkakamali may kabayaran. Ngunit ang tunay na pagsisisi at pagpapatawad may kapangyarihang bumali sa kahit anong sumpa. Ang pagrerebelde at maling desisyon maaaring magdala ng dilim. Ngunit ang pagmamahal ng pamilya ang magsisilbing ilaw upang mahanap ang daan pabalik sa liwanag. Wakas! Shoutout po uli sa commenters ng last story natin. Kina Raven Tennyson at kay Lola Feli, kina Chichay Kulit, Miss Maura, Catherine Pielago, at sa mother niyang si Milenda Goncillo at sister Charina Pielago from General Luna Chaong, Quezon, Maribel Balabag, Bernadette Arcalas, kina Gia Gigi, Noemi Garcia Pabunan from Hong Kong, Virginia Divina from Saudi Arabia, Phoebe Ranyada from Olongapo City, Jasmine Vicente, Arlene Torquisa, Mary Grace Shoting, Christina Peru, Raven Tennyson, Michelle Gimbo, Ben Abanyo, Jocelyn Morilla, Lisa Takada from Tokyo, Japan, Merly, Reina Aami, Ramel Siraspe, Kim Bara, Yasden Love, Christina Beldad, Chris Gel Mamado, Vivian Baterbonia, Belen Malbas, Mirasol Mujer, Teresa Balino, Reka Jukoy, kina Rachel Galope, Marjorie Martinez, Jana 013, Josephine Beroya from Rosario, Cavite, Erlinda Tonelada, Gladys Bakbak, Delia Catu at sa asawa niyang si Alex Catu at sa anak niya sa Quezon, Lusterio Family, Catu Family, Alarcon Family from Muntinlupa, Elizabeth Dunca from California, USA, User C2N3P, Puresa Tagiwalo, Mary Joy Noble, Janice B1K, Beverly Remeo, Lucy Barangco, Lynn Magdayaw, Yasden Love, Lina Aquino, Virginia Beley, at Corazon Cacalda. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal.